Bombolits, syempre illegitimate, pero kaya pa rin gamitin ang kanyang apelyido basta pumapayag at yung ina at saka yung anak na gamitin yung apelyido ng ama at saka yung ama pumirma din naman ng acknowledgement ng paternity na siya ang ama. So yun, dalawang uri na kung saan ang apelyido ng ama ay pwedeng gamitin ng anak kung ang kanyang mga magulang ay hindi kasal. Number 1, pag kinasal na. Number 2, kahit man hindi sila kasal, kung tinatanggap ng lalaki na anak niya, inaamin niya. At pangalawa, gagawa ng sinumpang salaysay yung ina at anak na pumapayag sila na gamitin ang apelyido ng ama. Ang tanong, bakit kinakailangan ang ina or anak na nasa tamang taon, age of reason, ay hinihingi pa ang kanilang pagpayag? Siyempre, natural. Dahil ayon sa batas, kung hindi po kasal yung magulang, no? Ang automatic na magiging apelyido ng bata dahil siya ang ina ang may parental authority, ang apelyido ng bata ng isang ama na hindi kasal ay yung apelyido ng ina at walang middle name. Tandaan, marami ang nagtatanong, Bombolits. Marami ang kumukonsulta lagi, day in, day out. Bakit ganon, attorney? Walang middle name. So ang unang-unang tanong ko, bakit kasal ba ang inyong mga magulang? Kung hindi kasal, ang apelyido ay yung apelyido ng ina. Go ahead, Bombolits. Yes, attorney, patungkol dyan. Kasi may kakilala tayo na hindi na hiningan ng yung lalaki ng pagkilala. Basta nung pinanganak yung anak niya, isinunod ka agad dun sa apelyido ng lalaki. Pwede ba yun, attorney? Di ba questionin yun? At wala pang pirma nung lalaki. Abay, kinakailangan din malaman ng lalaki at kasi pipirma siya eh. Oo, pipirma siya. Dapat maging totoo po tayo sa pagbibigay information sa ating mga civil registrar o pati sa ospital. Kasi nagkakaletse-letse po ang mga dokumento, lalong-lalo na kung halimbawa, number 1, pagkuha ng SSS. Number 2, pagkuha ng passport. Yes. No? At iba pang mga bagay-bagay na kinakailangan ang tunay na filiation, spelling, no? Sino ba talaga ang dapat na ilagay na apelyido? Kaya napaka-importante po 'yon. May isang kaso nga, Bombolits, na kung saan isinunod yung apelyido ng bata sa mga lolo at lola. Yes. So, pagdating ng panahon, Bombolits, hindi pala sila ang magulang. Kaya, nung yumaman na yung magulang, yung ina, nung totoong bata, at gusto nang ibalik sa kanyang pangalan na siya ang nanay. Alam mo ba magkano magagastos? Magkano, attorney? Oo, malaki. Bombolits. Kasi ang tawag dyan, hindi lang correction of entry. Ang petisyon ay change of name. Dahil hindi talaga niya mga magulang yung mga nakasulat sa birth certificate. So alam mo ang hiningi ng hukuman? DNA na naman. At alam mo naman na magkano ang DNA ngayon. So, sa ating mga kababayan,
nais ko pong iparating na huwag niyong dadayain yung birth certificate ng ating mga anak. Ah, sabihin niyo ang totoo. Kung hindi kasal, eh di yung nanay lang kahit hindi ilalagay yung pangalan ng tatay. Oo, pangalan lang ng nanay, apelyido niya ay si nanay. No, Mm. huwag ho kayong mahihiya. Dahil pagdating ng panahon na sila ay nagkaigihan, nagmahalan, no, at sila rin ang um, huling nagtipanan, no? Sila rin ang nagka gustuhan na ikasal. Pinalad na silang dalawa ay kinasal, automatic po 'yon na magiging apelido, no? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng marriage contract. Kung Mm. sila po at the time ng pagbubuo. Ito ang tandaan natin, ha.